Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video at isi-share ko din sa inyo ang mga ginagawa ko dito sa bahay ng aking employer dito sa Riyadh. So ngayon, proceed ako sa tanong ni Ria, shout out sa iyo kabayan. Nag-comment siya sa previous ko na video. Ito ang tanong ni kabayan Ria. Pag TESDA pa lang ang na-process ng agency, ma'am. 2 araw na training lang, tas wala pang assessment. Magkano babayaran, ma'am? So, tinatanong mo dito kabayan kung magkano ang babayaran mo sa agency. Siguro nagpaplano kang magba-back out sa agency na ina-applyan mo. So, tinatanong mo kung magkano ang kailangan mong bayaran. Training pa lang sa TESDA, 2 araw. At wala pang assessment. So, ang dapat mong gawin kabayan, puntahan mo, mag-report ka sa agency, pumunta ka sa opisina ng agency, at kung sino yung agent or staff ng agency na nag-a-assist sa'yo, kausapin mo siya at sabihin mo na gusto mong mag-back out at kung magkano ang kailangan mong bayaran. Sa lahat ng mga aplikante na nag-a-apply papunta dito sa ibang bansa, nag-a-apply kayo sa legal na agency at gusto nyong mag-back out, ayaw nyo sa mga patakaran nila, nababagalan kayo sa pagproseso nila, sa mga papiles nyo, at kung ano pa yung mga rason nyo, kung gusto nyo mag-back out sa agency na in-applyan nyo, kailangan nyong kausapin ang staff ng agency. Hayaan yung pag magalit sila or pagsabihan kayo ng hindi maganda, pagalitan kayo. Ang importante, makuha nyo yung iyong passport. Kasi hinuhold ng agency yan kapag magbaback out ang isang aplikante. Hinuhold ng agency ang mga passport ng mga aplikante kapag magbaback out. So, kailangan nating tubusin yon, kailangan nating magbayad kung magkano ang nagastos nila sa atin. So, kailangan kausapin natin ang staff kung ano ang dapat nating gawin at kung magkano yung kailangan nating bayaran para matubos natin yung ating passport. Ang dapat mong gawin kabayan, pumunta ka sa opisina ng agency nyo at itanong mo sa staff ng agency kung magkano ang kailangan mong bayaran para makuha mo yung iyong passport, para makapag-back out ka sa kanila. So, yan ang dapat mong gawin kabayan. Kasi bawat agency, iba-iba ang singil nila sa mga aplikante. So, may mga agency na minsan ang kailangan bayaran ng isang aplikante may kalakihan. So, siguro marami na silang nagasto sa aplikante na yon. Iba-iba ang patakaran ng agency at sila lang yung nakakaalam, sila lang yung mga pagsabi kung magkano ang kailangan nating bayaran sa kanila. So, yun lang ang sagot ko sa comment mo kabayan. Sana nakakuha ka ng idea, nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa suporta at sa pag-comment. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Evelyn. Shout out sa iyo. So, ito yung comment niya. Thank you po for sharing your full experience about po sa pinagdaanan nyo sa iba't ibang employers sa Bahrain. Magbabarin din po ako. Susubok pa rin ako para sa anak ko at makapag-ipon pang hanap buhay. Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, i-push mo lang kung ano yung mga pangarap mo. Hindi naman lahat ng mga kasambahay o OFW ay nakakaranas ng pang-aabuso, nakakaranas ng hindi maganda sa employer nila. Iba-iba ang may experience natin pag tayo ay mangingibang bansa. Bawat kasambahay o OFW na makipagsapalaran dito sa ibang bansa, iba-iba yung may experience natin sa mga amo natin. Hindi naman lahat ng mga amo dito sa ibang bansa ay masasama. Mayroon pa ring mababait. Ang maipayo ko lang sa iyo kabayan, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung gusto mong makamit sa buhay, i-push mo lang yan. Patuloy ka lang. Ang importante na
makapagtrabaho ka, masubukan mo kung ano yung buhay OFW abroad, kung ano yung mga experience namin dito sa ibang bansa. Iba-iba naman kasi ang kapalaran natin, kabayan. Ako, ang na-experience ko dyan sa Bahrain, nagka-problema ako sa employer ko. Kaya nag-break contract ako at umuwi ako ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin nun, kabayan, na yung na-experience ko ay ma-experience mo din. Iba-iba tayo ng ma-experience pagdating natin sa ibang bansa. Sana, kabayan, makahanap ka ng employer na mabait at matapos mo yung iyong kontrata, makapag-ipon ka para sa panghanap buhay mo sa Pilipinas. Para sa anak mo, kabayan, para sa iyong pangarap, para sa iyong sarili at sa iyong pamilya, i-push mo lang kung ano yung mga plano mo. Basta magsumikap ka lang, magtrabaho ka lang, lahat gagawin mo para sa pangarap mo. So, araw-araw kang magsusumikap. At higit sa lahat, huwag kang makalimot magdasal sa Panginoon. Yun lang ang maipayo ko sa iyo, kabayan. At maraming salamat sa comment mo. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea sa mga experience na sinishare ko. Maraming salamat sa suporta. Hi guys, magkarwas muna ako ng sasakyan ni Amo. Para ako sa Friday. Buwan ko na ang sasakyan. Ako, ito ko siya. Ngayon na ako ito. Mga spice. Nagdali ako ng sabi. Sabi ba? Nagdali ako ng rice para nakagaling ng bukanan. Kabuk. Kabuk siya sa bulan. Hindi ko makasama sa pagkakata. Matulog sa sasakyan. Wala ko sa kontrata. Wala ko sa iwag sa kontrata. Kaya lang. Meron na lang ako na nakakarot ako. Every Friday. Dahil hindi ka na lang magkatrabaho ko dito sa bahay ng anak ko. Hindi ako nagluto. Tinutulong lang ako sa nagluto sa anak ko. At yung Friday, wala ang luto. So, isa lang naman kung sasakyan nila. Sumayan na lang ako. Ang kakulang ito sa kontrata, cooking, washing, ironing, and cleaning. Wala akong nakalagay sa kontrata. Ang nakasagot sa kontrata na magkakaroon tayo ng mga kasambahay o FW. Dahil, sabi ko kanina, hindi ako nag-work sa trabaho. Hindi lang yung trabaho ko dito sa bahay ng anak ko. Kaya pumayag na lang ako ng magkarwas. Pagkatapos kong paliguan yung sasakyan ni Amo, magsasabon naman ako. So, kuskusin ko yung sasakyan ni Amo gamit ang sponge at sabon ng pinggan. Maganda kasi yun guys, sa salamin. So, ang ginamit ko dyan, sabon ng pinggan, para makintab yung salamin sa sasakyan ni Amo. So, ayan si Inday, kuskus ng kuskus. Yan ang ginagawa ko tuwing Friday. So, kapag OFW tayo guys, isa tayong kasambahay dito sa Middle East. Lahat gagawin natin, kakayanan natin yung hirap ng trabaho, yung pagod, yung puyat, gutom. Lahat yan titiisin natin para sa pangarap natin, para sa ating sarili, sa ating pamilya, para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan at maibigay natin sa kanila yung pangangailangan nila. Kaya ang nagagawa ko sa mga dito is maganda sa sasakyan, sa mga sasakyan. Maganda yung gamitin. Nag-vlog ko yung response ko guys.
pagkatapos kong masabunan, babanlawan ko naman siya ng tubig guys. At pag natuyo na yan, pupunasan ko siya ng basahan. So, ang susunod na gagawin ni Inday, yung gulong naman ang lilinisan ko. So, iikot muna ako sa kabilang side ng sasakyan para masabunan ko din siya. So, dahil hindi ko abot guys, yung salamin, ang sasakyan sa bandang gitna. So, ang gulong ng sasakyan yung pinatungan ko para maabot ko siya. Pag isa kang kasambahay o OFW, lahat titiisin mo, kakayanin mo, kahit mahirap yung trabaho, lahat yan, kailangan mong tiisin, kailangan mong magsakripisyo para sa sarili mo, sa pangarap mo, at sa pamilya mo. So pagdating natin dito sa ibang bansa, wala na tayong ibang magawa, kundi tanggapin kung ano man yung trabaho na madatnan natin, hindi tayo pwedeng mamili, at hindi tayo pwedeng mag-complain sa amo natin na hindi natin kaya ang trabaho. Dahil pumirma tayo sa kontrata na magtatrabaho tayo dito within 2 years. Kahit gaano pa man kabigat yung trabaho natin, kahit gaano pa man kahirap, lahat titiisin natin yon at kailangan nating mag-sacrifice para sa ating pamilya. After kong mag-carwash guys, ito namang mga trash bin ang uhugasan ko, lilinisan ko. So as you can see, nakapagsampay na ako dyan guys sa labas ng kwarto ko. Nakapaglaba na si Inday. Maaga akong nagising guys. Naglaba ako, naligo. So ayan ang ginawa ni Inday kanina umaga. So maghuhugas na naman ako ngayon guys ng mga trash bin sa kusina. Kailangan kong sabunan guys. Kailangan kong paliguan ang mga trash bin sa kusina. Dahil may mga irang pagkain. Kailangan natin siyang hugasan, sabunan para malinis siya. So, trash bin sa kusina na maliit. Dalawang trash bin sa kusina guys. At isang malaki. Kailangan siyang paliguan minsan para malinis siya guys. Ito yung malaking trash bin. Sinasabay ko na lang siya guys dahil maglinis din kasi ako dito sa labas. So, sinasabay ko na lang yung trash bin para isahan na lang. Paglilinis ko. Sabay-sabay na. Trash bin, bakuran, sasakyan. Yan ang start ko na Inday guys. Yan ang trabaho ko yung Friday. Right ang trash bin, hindi ko sa Friday talaga nililinisan or hinuhugasan. Siguro mga once a month. Kapag marumi na siya, may amoy, yan, kailangan ko siyang linisan, hugasan para hindi siya mangamoy sa kusina at malinis siya. So, may laman siyang tubig guys, nilagyan ko sa tubig. So, dito ko na lang muna sa labas, sa sabunan. Tapos mamaya, pag naubos ang tubig, sa loob naman. So yun guys, ang trabaho ni Inday tuwing Friday. Tabi ko na lang muna tong sabon ko para may magamit ko mamaya. Hi mga friends, maglalabas si Inday ng carpet.
Dami na kasing dumi mga friends. Mga mancha. Nalagyan ng inday. Mancha sa mga pagkain. Sa mga paint ng alaga ko. Ang ginagamit ng mga paint. Dito sa carpet lahat. So marumi na siya mga friends. Kailangan ko siyang labahan. So mainit na ngayon. So pwede na tayo maglaba ng carpet. So patayin ko muna itong tubig. Para hindi sayang. Babasain ko muna sa lahat bago ko patayin. Thank you for watching mga friends. Maghalay ko sa carpet guys. Ano siyang magsampay. Dahil mainit na, isampay natin to para matuyo. Ito yung nilabhang ko ng carpet. So, gawa na lang ng paraan ni Inday para matuyo siya. So, ganyan lang muna siya mga friends. Wala kasing sampayan. Hindi ko pwedeng gamitin yung sampayan dyan sa taas. Baka masira, mabigat kasi ito. Basta maanohan lang siya ng init at saka hangin, matutuyo na yan. So, dito banda, tuyo na to eh. So, dito na lang banda. So, nakatulo na naman na ang tubig nito. So, ano na lang, siguro mamayang hapon tuyo na yan. So, iwanan ko muna yan dyan dahil may gagawin pa akong ibang trabaho. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, sa mga sinishare ko sa inyo na mga experience ko sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas bilang isang kasambahay OFW, sa paglulon ko sa PGH, at ang experience ko sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Paki-press ang like,
At pakishare na rin para makatulong ako sa iba. Huwag kalimutang mag-comment kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na in-explain ko, sinishare ko sa inyo. At paki-subscribe sa aking munting tahanan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. God bless sa ating lahat.